Congratulations! At nakuha niyo na rin ang e-car or Electronic Certificate Authorizing Registration from BIR. Ano ba ang next step pagkatapos nito? Bago ang lahat, paki-subscribe and like ang aking page. Ang next step pagkatapos yung makuha ang e-car from BIR ay pumunta kayo sa City Hall kung saan nasasakop ang inyong property. Pumunta po tayo sa Treasurer's Office at kailangan natin magpa-compute ng transfer tax at magbayad nito at para mabigyan tayo ng transfer clearance. Ano-ano ba ang mga requirements para sa computation ng transfer tax? Unang-una ay photocopy of notarized deed of sale, affidavit of self-adjudication or extrajudicial settlement. Pangalawa, photocopy of certified true copy of title. Pangatlo, photocopy of tax declaration, yung current po. Pang-apat, photocopy ng death certificate. Panglima, photocopy ng ID ng mga heirs na merong 3 specimen signature. Pang-apat ay yung e-car. Panglima po ay photocopy ng real property tax receipt o yung amilyar. Pagkatapos yung makumpleto ang mga requirements nito ay pumunta kayo sa City Hall, Treasurer Office kung saan nasasakop ang inyong property. Pagkatapos po kayo makumputan ng transfer tax ay bibigyan po kayo ng order of payment para makapagbayad at transfer tax receipt para ma-issuehan po kayo ng tax clearance for the transfer of ownership. Hayan, meron na kayo ng tax clearance for the transfer of ownership. Saan ang next na pupuntahan natin? Ang last ay Register of Deeds kung saan nasasakop ang inyong property ulit. Sa Registry of Deeds, dito ngayon itatransfer o i-register ang new owners ng mga properties. Ano-ano ba ang mga requirements para sa extrajudicial settlement or self-adjudication sa Registry of Deeds ng inyong properties? Number 1, original deed of EJS or self-adjudication with stamp from BIR. Next, original owner's duplicate copy of title. Electronic Certificate Authorizing Registration or ECA from BIR. Transfer tax from the Treasurer Office. Real property tax clearance. Certified copy of tax declaration from Assessor's Office. Affidavit of publication with newspaper clipping. At presenter's ID. At isama nyo na rin po ang mga IDs ng mga heirs with 3 specimen signatures. Pang-apat, huwag niyo po kalimutan ang cash para makapagbayad na po kayo. Pagkatapos nyo po magbayad, makumputan at magbayad, bibigyan po kayo ng schedule kung kailan po kayo makabalik para ma-claim nyo na po ang bagong title. Congratulations! Why ito yung aking content ay makatulong sa inyo bilang guide para mapabilis kayo sa pagtatransfer o pagpaprocess ng inyong extrajudicial settlement.